At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech, na hari ng mga Pilisteo sa Gerar. At napakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, "Huwag kang bumaba sa Ehipto. Matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito, at ako'y sa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito, at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan." At tumahan si Isaac sa Gerar. At tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa. At sinabi niya, "Siya'y aking kapatid," sapagkat natakot na sabihin, "Siya'y aking asawa, baka ako'y patayin," aniya, ng mga taong taga rito. Dahil kay Rebeka, dahil sa siya'y may magandang anyo. At nangyari, nang siya'y naroong mahabang panahon, na dumungaw si Abimelech na hari ng mga Filisteo sa isang durungawan, at tumingin, at narito si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebeka na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac, at sa kanya'y sinabi, "Narito, tunay na siya'y iyong asawa. At bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid?" At sumagot sa kanya si Isaac, "Sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya." At sinabi ni Abimelech, "Ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sino man sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami." At ibinili ni Abimelech sa buong bayan na sinabi, "Ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin." At si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon, at umanis siya ng taong yaon, ng tig-100, at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki, at lalo't lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan, at kinainggitan siya ng mga Filisteo. Lahat ng mga balon ngang hinukay ng mga bataan ng kanyang ama, ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga Filisteo na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin." At umalis si Isaac doon, at humantong sa libis ng Gerar, at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo pagkamatay ni Abraham, at kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At humukay sa libis ang mga bataan ni Isaac, at nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac, na sinasabi, "Amin ang tubig." At kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek, sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya. At siya'y humukay ng ibang balon, at kanilang pinagtalunan din, at kanyang tinawag ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon, at humukay ng ibang balon,
at hindi nila pinagtalunan. At kaniyang tinawag ang pangalan na Rehobot. At kaniyang sinabi, sapagkat ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan at lalago tayo sa lupain. At mula roon ay umahon siya sa Beerseba. At napakita sa kanya ang Panginoon ng gabiring yaon at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at humukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy, si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Gerar, at si Ahuzat na kaniyang kaibigan, at si Pikol na kapitan ang kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, Bakit kayo naparirito sa akin? Dangang kayo'y nangapopuot sa akin, at pinalayas ninyo ako sa inyo. At sinabi nila, Malinaw na aming nakita, na ang Panginoon ay sumasa iyo, at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw, at makipagtipan kami sa iyo, na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa. Ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon. At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan. At sila'y pinapagpaalam ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari, ng araw ding yaon, na nagsidating ang mga bataan ni Isaac, at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay. At sinabi sa kanya, nakasumpong kami ng tubig. At tinawag niyang Seba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beerseba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may 40 taon, ay nag-asawa kay Judith na anak ni Beeri na Heteo, at kay Basemat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebeka.